Kinagabihan, pumasok si Nakota sa kwarto niya at nagulat siya nang makita si Juso na nag-aaral pa, kahit dati ay ayaw na ayaw niya sa ideyang iyon. Pero may isang bagay na medyo nakakaalarma, dahil tila sobrang seryoso at parang sobrang tutok na agad si Juso sa pag-aaral. Kinabukasan, ay may isang kaina-hinalang lalaki ang namataang nakatayo sa malayo, at tila nakatitig ito sa gate ng mismong school. Sa pagtatapos ng araw na yun sa kanilang paaralan, ay punong-puno na naman si Juso ng bagong kaalaman. Hindi niya mapigilan na ma-excite para sa susunod na araw, at parang ngayon lang siya tunay na naeengganyo matuto. Habang pauwi na siya, dito'y tila may narinig siyang gulo sa malapit. Subalit dahil sa kuryosidad, dito'y pinuntahan niya ang kaguluhan, upang tingnan kung ano ang nangyayari. Doon niya nakita ang isang lalaki na mukhang atleta na tila nakasuot ng maskara, at kilala pala ito ng mga tao bilang perwisyo sa kanilang school. Subalit imbes na matakot ang ibang estudyante, ay tinawanan pa nila ito at naglabas sila ng cellphone, para i-record siya. Pero sa sandaling iyon, ay biglang nag-iba ang sitwasyon. Dahil diretsyong lumapit si Panda Mask sa dalawang babae, na matagal nang may attitude kay Juso, at sinimulan silang iharas ng agresibo. Habang pinapanood ito ni Juso, pinaalala naman ni Nakota kung gaano kasama ang turing sa kanya, ng dalawang babae na iyon. Sinabi pa niya na hindi naman niya kailangang tumulong, lalo na't hindi naman talaga nasa panganib ang buhay nila. Pero dito'y tila iba ang naging sagot ni Juso, dahil para sa kanya, hindi tama na pabayaan ang isang tao dahil lang hindi niya obligasyon. Kaya dito'y kumilos na siya, upang iligtas ang dalawang babae. Naghagis siya ng pambura sa ere, saka ito binaril para gumawa ng usok na magsisilbing panakip, para walang makakita kung sino talaga ang gumagalaw sa likod nito. Sa loob ng usok, mabilis siyang umatake at tinamaan si Panda Mask ng isang malinis na strike. Malakas man ang pagkatama, pero tila nagulat si Juso dahil hindi pa rin ito tuluyang bumagsak. Doon niya na-realize, na mahina na siya kumpara dati, dahil hindi na katulad ng dati ang pangangatawan niya. Sa desperasyon, bumunot si Panda Mask ng dinamita at nagbantang pasasabugan ang lahat. Pero dito'y hindi na siya pinatagal ni Juso. Isang diretso lang at mabilis na sipa sa singit, at agad itong bumagsak. Pagkatapos, hinagis niya sa ere ang dinamita at binaril ito bago pa sumabog malapit sa kanila. Pagkalipas ng ilang segundo, unti-unting nawala ang usok. Nakita ng dalawang babae si Juso na nakatayo sa harap nila, at doon nila napagtanto na siya ang nagligtas sa kanila. Pero agad itong itinanggi ni Juso, at sinabi niyang may ibang tao ang tumalo kay Panda Mask, at nagkataon lang na napadaan siya. Dahil doon, ay mas lalo lang nalito ang dalawa, at hindi alam kung ano ang paniniwalaan. Kinabukasan sa school, dito'y bumalik na sa normal ang lahat. Sa kabilang banda, dito'y makikita na abala ang mga kaklase ni Juso sa paggawa ng group chat. Dito'y pinag-iisipan nila, kung isasali ba nila si Juso. Dahil tila nag-aalangan ang lahat, dahil para sa kanila, mukhang misteryoso si Juso, at medyo kakaiba ang dating niya. Pero sa sandaling iyon, ay biglang lumapit sa kanya ang dalawang babaeng tinulungan niya kahapon. Dito'y sila na mismo ang nagtanong, kung gusto bang sumali ni Juso sa group chat. Habang nagsasalita, ay halatang medyo nahihiya pa sila, at nagpapasalamat sa ginawa niya. Kahit sa totoo lang, ay wala naman talagang pakialam si Juso sa mga group chat. Pero dahil nag-effort ang dalawa na lapitan siya, hindi na siya tumanggi at pumayag na rin. Kinagabihan, ay tila ba ibang klase ang naranasan niya. Dahil tila ba sunod-sunod ang notification ng cellphone niya, at walang tigil ang mga message sa group chat. Dito'y tila halos hindi na niya malaman, kung paano ito haharapin. Pero sa sandaling iyon, dito'y napansin ni Nakota na parang stressed siya, kaya inalok siya ng sigarilyo para makapag-relax. Pero tila nagulat si Nakota, nang biglang tumanggi si Juso sa alok nito. Dito'y sinabi niyang tumigil na siya, dahil alam niyang hindi na kaya ng bago niyang katawan ang dati niyang mga bisyo. At matapos niyang pag-isipan ang mga nangyari, dito'y tinuloy na niya ang kanyang pagre-review at tapusin na ang mga homework. Habang nag-aaral si Juzo ng gabing iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Eri. Doon niya nalaman na ang putakti na tumusok sa kanya, ay hindi talaga umiiral sa kalikasan. Ayon sa investigasyon ni Eri, ang putakteng iyon ay ginawa lang din ng mga tao. At ang kumpanyang responsable rito, ay ang Mitsuoka Pharmaceuticals, ang pangalawang pinakamalaking pharmaceutical company sa Japan. Pero hindi pa doon natapos ang lahat, dahil may mas mahalagang impormasyon pa na ibinigay si Eri. Sabi nito,
Ang presidente ng kumpanyang iyon ay may anak na babae na nag-aaral sa parehong school ni Juzo, at kaklase pa niya mismo. Ang pangalan nito ay Noren Mitsuoka. Dahil dito, sinabi ni Eri na kailangan subukan ni Juzo na mapalapit kay Noren, dahil posibleng may alam ito tungkol sa tunay na nangyayari. Kinabukasan, bumalik si Juzo sa kanyang normal at boring na school life. Samantala, naging mas friendly na sa kanya sina Takata at Baba, ang dalawang babaeng iniligtas niya noon. Inaaya pa nila si Juzo na mas maging active sa group chat, habang awkward naman itong sumagot na susubukan niya ang best niya. Habang nasa klase, hindi maiwasan ni Juzo na mapatingin ng paulit-ulit kay Noren, dahil iniisip niya kung paano siya mapapalapit dito. Pero bukod sa pagiging maganda, kilala rin si Noren sa husay niya sa physical activities, lalo na sa pagtakbo. Kaya naman halos lahat ng boys sa klase ay palaging nakatingin sa kanya, umaasang baka magkaroon sila ng tsansa. Sa sumunod na period, muling kinontak ni Eri si Juzo at pinaalalahanan siyang kausapin si Noren. Sa tingin niya, maaaring may mahalagang impormasyon itong alam tungkol sa sitwasyon nila. Kahit duda si Juzo na may mapapala sila rito, pinilit pa rin siya ni Eri dahil si Noren na raw ang best chance nila para makakuha ng bagong impormasyon. Kaya sa huli, pumayag si Juzo at susubukan niya itong lapitan. Pagsapit ng lunch break, biglang nagsalita si Nakote gamit ang speaker na nasa salamin ni Juzo. Inaasal niya si Juzo dahil isa raw itong loner. Pero sumagot naman si Juzo at sinabing mahigit 20 years ang age gap nilang dalawa, kaya magiging sobrang suspicious kung bigla siyang kikilos na parang normal na estudyante at madaling makikasama sa iba, kahit alam niyang magiging awkward ito. Kahit ganoon, alam ni Juzo na kailangan pa rin niyang kausapin si Noren. Kaya nag-ipon siya ng lakas ng loob at lumapit dito para bumati. Pero paglapit pa lang niya, agad siyang tinawag ni Noren na weirdo at sinabing lumayo siya sa kanya. Dahil dito, na-realize ni Juzo na mas mahirap pala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan niya. Kalaunan, nalaman ni Takata at Baba ang nangyari kay Juzo, pero hindi naman sila nagulat. Ipinaliwanag nila na kilala talaga si Noren bilang malamig at sobrang distant sa ibang tao. Palagi rin daw itong mag-isa at wala talagang close friends, kahit lalaki o babae. Pagkatapos ng klase, habang naglalakad pa uwi si Juzo at kausap si Nakota, napaisip siyang baka imposibleng makakuha ng kahit anong impormasyon mula kay Noren. Dahil doon, nagdesisyon muna siyang itigil ang plano niyang lapitan ito. Habang naglalakad, nagsimula naman siyang magutom. Kaya dito'y pumasok siya sa isang ramen restaurant para kumain. Habang nasa loob ng ramen shop si Juzo, bigla niyang napansin na si Noren pala ang nagtatrabaho roon bilang waiter. Nagulat din si Noren nang makita siya. Ilang segundo silang parehong natigilan, pero agad din silang umakto na parang normal lang ang lahat. Umupo si Juzo at umorder ng pagkain habang si Noren naman ang kumuha ng order niya. Habang naghihintay, hindi maiwasan ni Juzo na mag-isip ng mag-isip. Nagtataka siya kung bakit ang anak ng presidente ng isang malaking pharmaceutical company ay nagtatrabaho sa isang ordinaryong ramen shop. Makalipas ang ilang sandali, dumating na ang ramen niya. Noong una, akala niya ay normal lang ang lasa nito. Pero pagkatikim pa lang niya ng isang subo, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Sobrang nagulat siya kung gaano kasarap at tulasa ang ramen, kaya todo kain siya habang halatang excited. Habang abala si Juzo sa pagkain, biglang lumapit si Noren at mahinang sinabi na hintayin siya sa likod ng shop pagkatapos niyang kumain. Pagdating nila sa likod na eskinita, halatang sobrang nahihiya si Noren dahil may kaklase siyang nakadiscover na nagtatrabaho siya roon. Kaya agad nitong pinakiusapan si Juzo na huwag sabihin kahit kanino sa school ang sikreto niya. Agad namang pumayag si Juzo at nangakong mananahimik siya tungkol dito. Pagkatapos noon, sabay nang naglakad pa uwi ang dalawa. Habang nasa daan, na-curious si Juzo kaya tinanong niya si Noren kung bakit pa ito nagtatrabaho sa ramen shop kahit mayaman naman ang pamilya niya. Ipinaliwanag ni Noren na pagmamayari ng tiyuhin niya ang ramen shop. Kaya hindi naman talaga siya sumasahod tulad ng normal na part-time worker, dahil tinutulungan niya lang ang kapamilya niya. Pero lalo pang na-curious si Juzo at tinanong kung ano ang point ng ginagawa niya kung hindi naman pala totoong trabaho iyon, dito'y saglit na natahimik si Noren, bago siya tuluyang sumagot. Inamin niya na simula pagkabata, ay alam na alam niya kung gaano kayaman ang pamilya nila, at kung paano rin siya tinitingnan ng ibang tao bilang magandang rich girl. Pero matagal nang naiirita si Noren sa lahat ng iyon, dahil sa sobrang higpit at makalumang expectations, na pilit ipinapasa sa kanya ng mga magulang niya. Dahil dito, may isa siyang pangarap na matagal na niyang tinatago. Gusto niyang magkaroon ng sarili niyang ramen shop balang araw. Ayaw niya sa makalumang mindset ng pamilya nila, at gusto niyang mamuhay gamit ang sarili niyang kakayahan, imbes na umasa lang sa pera o pangalan ng pamilya nila.
Gusto rin niyang ipagpatuloy ang lasa at style ng ramen ng tiyuhin niya, na talagang hinahangaan niya. Pagkatapos noon, mas marami pang ikinwento si Noren tungkol sa tiyuhin niya. Naging ramen chef raw ito dahil ayaw nito sa ideya na dapat nakikisama lang ang mga tao sa kapareho nilang social status o yaman. Tuwing nalulungkot o na-stress si Noren noong bata pa siya, simpleng ramen lang ang niluluto ng tiyuhin niya para sa kanya nang walang kahit anong salita. Pero kahit walang sinasabi, sapat na raw iyon para gumaan ang pakiramdam niya at makaramdam ng comfort. Pagkarinig nito, sumang-ayon si Juzo sa kanya. Sinabi niya na hindi niya kailangang mamuhay ayon sa expectations ng mga magulang niya dahil lang anak siya ng mga ito. Dinagdag pa niya na sobrang sarap talaga ng ramen na kinain niya kanina. Dahil doon, halatang biglang lumiwanag ang ekspresyon ni Noren. Kahit hindi siya ang mismong nagluto ng ramen, tumulong naman siya sa paghahanda ng mga ingredients, kaya proud siyang malaman na may ambag siya sa isang bagay na naging ganoon kasarap. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa hanggang makarating sila sa punto kung saan kailangan na nilang maghiwalay ng daan. Pero bago umalis, sinabi ni Noren kay Juzo na hindi ibig sabihin na nag-open up siya rito, ay pwede na siyang umasta na parang close sila o kausapin siya ng normal sa school. Tinanggap naman iyon ni Juzo at sinabi niyang naging masaya rin kahit paano ang sandaling iyon. Pagkatapos, nagpaalam na siya at nagsimulang umalis. Pero eksaktong sa sandaling iyon, biglang may van na huminto sa likod ni Noren. Bago pa siya makapag-react, mabilis siyang hinila papasok ng sasakyan. Agad namang humarurot ang van at mabilis na umalis sa lugar. Sinubukan ni Juzo na habulin ito, pero hindi siya sapat na mabilis para mabutan ang van. Huminto siya at nagsimulang mag-isip, kung bakit may magkaka-interes na kidnapin ang isang tahimik na babae tulad ni Noren. Doon niya naalala na ang ama nito ay presidente ng isang sobrang kaina-hinalang pharmaceutical company. Dahil doon, napagtanto niyang maraming posibleng dahilan kung bakit tinarget si Noren. Habang nangyayari iyon, minomonitor na rin ni Nakota ang sitwasyon, at agad nitong chinek ang plate number ng van. Pero nadiskubre niyang peke pala ang license plate, kaya ibig sabihin ay pinagplanuhan talaga nila iyon. Dahil dito, sinabi ni Nakota na baka huli na para mailigtas pa si Noren. Pero kahit narinig iyon ni Juzo, hindi pa rin siya sumuko. Agad siyang tumakbo sa direksyon kung saan dumaan ang van. Gumawa pa siya ng parang malaparkour na galaw at mabilis na umakyat sa isang cell tower para magkaroon ng mas magandang view ng paligid. Mula roon, nakita niya ang van na nakahinto sa malayo dahil sa red light. Agad inilabas ni Juzo ang handgun niya at tinutukan ang van. Sinabi ni Nakota na walang saysay iyon dahil imposibleng tamaan niya ang target mula sa ganoong kalayuan. Pero maingat na kinumpyet ni Juzo ang angle at trajectory bago siya nagpaputok. At sa sobrang galing ng tira niya, direktang tumama ang tracker sa van. Dahil mayroon na silang tracker, sinundan ni Juzo ang signal hanggang sa makarating siya sa isang abandonadong building. Samantala, sa loob ng gusali, tinanggal ng mga kidnapper ang blindfold ni Noren. Pagkakita nila ng malinaw sa mukha nito, napansin nilang sobrang ganda pala niya. Dahil dito, may isa sa kanila ang nadala sa emosyon at nagsimulang mag-isip ng masama habang sinusubukan nitong lumapit kay Noren. Pero biglang dumating ang boss ng mga kidnapper, at malakas na sinuntok palayo ang tauhan niya. Humingi pa ito ng paumanhin kay Noren dahil sa bastos na asal ng lalaki, at sinabing papatayin niya raw ito mamaya dahil doon. Pagkatapos, kalmado niyang tinanong si Noren tungkol sa sikreto ng top secret na gamot na ginagawa ng kumpanya ng ama nito. Ayon sa boss, alam niyang may impormasyon si Noren tungkol dito. Pero sumagot si Noren na wala siyang idea sa sinasabi nito, at hindi raw niya alam ang tungkol sa kahit anong secret drug. Hindi naniwala ang boss at sinabi nitong tigilan na ni Noren ang pagpapanggap, dahil sigurado raw siyang nagsisinungaling ito. Pero totoo namang walang alam si Noren at hindi niya maintindihan kung ano ba talaga ang tinutukoy nila. Dahil hindi pa rin siya nagsasalita, tinakat siya ng boss at sinabing sisirain nila ang ramen shop ng tiyuhin niya kapag hindi siya umamin. Agad namang nagpanik si Noren at nakiusap na huwag nilang gawin iyon, at paulit-ulit niyang sinabi na wala talaga siyang alam. Pero sa mismong sandaling iyon, biglang binaril ni Juzo sa ulo ang boss. Nabigla si Noren at agad na lumingon para tingnan ang nangyari, pero mabilis na nilagyan ni Juzo ng bag ang ulo nito para hindi makita ang mukha o pagkakakilanlan niya. Pagkatapos noon, naghanda ng umatake ang natitirang mga tauhan ng boss. Pero sobrang bilis ng kilos ni Juzo at isa-isa niya silang pinabagsak gamit ang rubber bullets dahil ayaw naman talaga niyang pumatay ng tao. Kahit technically off-duty siya, mabilis na na-realize ni Juzo na marami pang kalaban sa labas ng building. Kaya agad niyang isinakay si Noren sa isang cart para ligtas niya itong mailabas. Nang may isa pang kalaban na sumulpot, gumawa si Juzo ng nakakabaliw na flip move gamit ang cart at agad nitong pinatumba ang kalaban.
At habang dumadaan sila sa hallway, sunod-sunod namang nagpaputok ang iba pang tauhan ng boss. Ginamit ni Juzo ang cart bilang move-on cover habang tinatagilid niya ito para harangin ang mga bala habang tuloy-tuloy silang tumatakbo papunta sa hagdan. Pagdating sa stairway, may mas marami pang kalaban na hamarang sa kanila. Pero dahil sa training at hitman skills ni Juzo, mabilis niya silang napabagsak ng hindi man lang bumabagal. Sa wakas, nakalabas din sila ng building at inakala ni Juzo na tapos na ang lahat. Pero biglang muling nagpakita ang boss matapos magkamalay, at diretsyo nitong pinaandar ang sasakyan papunta sa kanila para sagasaan sila. Agad namang nagpaputok si Juzo papunta sa windshield, pero doon niya na-realize na bulletproof pala ang salamin ng sasakyan. Dahil wala na siyang ibang choice, agad na itinulak ni Juzo si Noren palayo sa cart para mailigtas ito. Pagkatapos, itinulak naman niya ang cart diretsyo sa paparating na sasakyan. Sa isang mabilis na galaw, gumamit siya ng kahoy na decoration para gumawa ng improvised ramp. Dahil doon, tumalon ang kotse sa ere at umikot pa ito sa ibabaw nila bago bumagsak ng malakas sa lupa. Dahil sa sobrang lakas ng impact, namatay ang boss sa crash. Pagkatapos ng lahat, nilapitan ni Juzo si Noren at pinasinghot ito ng chloroform para mawalan ng malay at hindi na makapagtanong o mag-react pa sa mga nangyari. At dito muna natin tatapusin ang episode 2, kaya kung na-enjoy mo ang video, ay pindutin mo na ang like and subscribe, para lagi kang updated sa mga bagong episode.